Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng atin pong talakayan dito po sa ating mga bagong social media platforms, ang Attorney Enzo Bunyog. Saka po napapanood rin tayo sa ating meta page, ang Informador. Mga kabunyog, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa aking Attorney Enzo Bunyog YouTube channel at kung hindi kayo nakafollow sa aking Informador meta page, mag-subscribe na po kayo at mag-follow. Mga kabunyog, dito, ang pagkakaiba nito sa iba kong social media platforms, dito medyo mahaba-haba ang talakayan natin saka hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko. Tulad ngayon, 3 topics ang i-discuss ko para mahaba-haba ang talakayan natin. Yung iba kasi, sabi nila, attorney, habaan mo naman ang talakayan mo. Gusto namin yung mahaba yung pagdating kasi namin, attorney, pakpus ka na eh. O, dito po sa mga YouTube channels kung sa YouTube channel kong ito at sa meta page kong ito, hindi. 3 po ang topics natin tulad ngayon. Sa expose ni ni dating congressman o ni Saldico, pinangalanan niya ang di umano'y bagman. Ito daw yung taga-kolekta, ito yung tumatanggap ng pera para kay PBBM. Ang pinangalanan niya, dating USEC ng Department of Justice. Jose Cadiz. O yan, pag-usapan natin yan. Pangalawang topic natin, sabi ni Congressman Toby Chanco, sa isang meeting daw, kasama siya ng presidente, nandun daw si Saldico at saka si dating Speaker Martin Romualdez. Pinagalitan daw. Pinagalitan di umano ni PBBM si Saldico at saka si Martin Romualdez kasi tungkol sa sobra naman daw na nitong pagpapayaman sa pwesto. Yan. Nandun daw siya mismo. Nakita niya, narinig niya. Pag-usapan din natin yan. At pangatlo, ito, paglilinaw ni dating Vice President Leni Robredo, hindi siya sasama sa Manila sa PPM and sa People Power Monument sa rally sa November 30. Yan. Kasi yung unang balita, ganun eh. So nilinaw, hindi. Ayan mga kabunyog. Dito tayo sa unang topic. Sa isang video na naman na nilabas ni Saldico, dito pinangalanan niya na kung sino yung trusted ni di umano ni PBBM na tumatanggap ng mga dinideliver niyang pera, yung mga mali-malitang pera na dinideliver niya. Ang pinagkatiwalaan daw niya ni PBBM na tatanggap niya, instruction daw sa kanya, walang ibang bibigyan, kundi ito lang. Itong di umano'y pinagkakatiwalaan o trusted talaga ni PBBM. Si dating DOJ Undersecretary Jose Cadiz. Ngayon, may kilala akong Cadiz na kilalang abogado, Jewel Cadiz. Pero taga Bicol yun. Sabi ko, hindi ba ito? Baka nagkamali lang ng pangalan si Saldico. Hindi. Jose Cadiz talaga. Jose Cadiz. At ito pala yung Ilocano. So, ibig sabihin, kababayan talaga ni PBBM. Ngayon, na-mention din ito ni Saldico noong unang mga videos niya. Yung una at pangalawang videos niya. Sabi niya, kaharap niya daw mismo sa meeting si dating dating Yusek Adrian Bersamin, saka itong si Yusek Jewel Cadiz ng DOJ. Kaya naniwala daw siya na totoo yung mga sinabi sa kanya ni Adrian Bersamin at dahil nandun si Yusek Cadiz, trusted din daw ng presidente. Pero ngayon, sa sumunod niyang mga videos, hindi na lang ganun yung papel ni Cadiz sa kanyang pagkakakwento, sabi ni Saldico. Sabi niya, ang lahat ng kanyang mga deliveries para sa presidente, ang nagre-receive niyan ay si Yusek, dating DOJ Yusek Jose Cadiz. Nire-receive daw ito ni Yusek Cadiz para sa presidente kasi mahigpit daw yung instruction sa kanya. Doon lang ibibigay. Walang iba. Kumbaga, kung bakit ganon ang hindi naman pinaliwanag ni Saldico. Basta't yun daw yung itong si dating DOJ Undersecretary Jose Cadiz,
Ngayon lang natin 'yan narinig, eh, hindi masyadong ano 'yan, eh, hindi masyadong kilala sa sirkulo ng DOJ, hmm. Pero, ayon nga sa, mga bali-balita, Ilocano kasi 'yan, kababayan ni PBBM, trusted talaga ni PBBM. Mayroon pa nga noong kumalat na ano daw, eh, gagawing secretary ng DOJ, hmm. Kasi sa pag-alis ni, um, Boying Rimulya nung magina siyang ombudsman, wala namang naging permanenteng DOJ secretary. Sa ngayon nga kahit si Frederick Vida, ano yun, eh, acting secretary, hmm. So hindi pa talaga siya yung permanente ng secretary ng DOJ. Oh, mayroong mga bali-balita na itong si dating DOJ Undersecretary Jose Cadiz ang ilalagay daw kasi trusted daw talaga ito ah, ni PBBM. Sa totoo lang, hindi ano, eh, ang dami ng beses nabanggit ito sa itong si Jose Cadiz, pero, wala naman itong comment, eh. Yan ang problema ng mga sinasabi ni Saldico, hmm. Ah, Unang-una hindi naman sinumpa ang salaysay, hindi naman siya naka-under oath. So ibig sabihin yung mga pinagsasabi niya, walang ano, eh, walang probative value. Pero kung umuwi siya dito at gumawa siya ng sinumpaang salaysay, talagang sabihin niya uli yung mga sinabi niya na yan, mauobliga ito ngayon, itong si dating DOJ Yusek Jose Cadiz na sagutin yung akusasyon niya kasi seryosong aligasyon yan. O, mapipilitan si dating Yusek Cadiz na sagutin kasi sinumpaan niya yung kanyang salaysay at seryoso yung kanyang aligasyon. Kaya lang sa ngayon, yun yung problema ng ano ni Saldico, mabibigat sana ang mga aligasyon niya at talagang ano ito, seryoso. Kaya lang, ah, mahirap na entertainin ng DOJ, mahirap na entertainin ng Senate Blue Ribbon kasi nga hindi naman under oath. Kumbaga pino-post niya lang sa social media, eh, sa ano niya, sa Facebook page niya. O, kaya hindi masyadong pinapahalagahan ng Senate Blue Ribbon, ng ICI, ng DOJ, ng Ombudsman, ng NBI. Pero kung umuwi siya dito, sabihin niya uli yung mga sinasabi niya na yan sa mga recorded videos niya. Ulitin niya yan. Ha? I-ano niya uli yan. Isalaysay niya uli yan. Nanunumpa siya. O halimbawa, tinuturo niya itong dating DOJ dating undersecretary ng DOJ na mabigat ang kanyang akusasyon. Ito daw yung bagman. Hindi na yan makakatangging hindi humarap. Kasi mayroon ng testigo laban sa kanya, dinadawit yung kanyang pangalan. Yan yung ano. Kaya ngayon, ang gusto sana ng publiko, malaman yung buong katotohanan. Malalaman lang sana yung buong katotohanan kung nandyan si Saldico, panindigan niya yung mga sinasabi niya, nandyan naman itong si dating DOJ Undersecretary Cadiz, sasagutin niyo rin yung mga akusasyon sa kanya, dun magkakaalaman ng katotohanan. Kaya, ah, mga ano ito eh, sayang, sayang, napakatindi sana ang mga pasabog ni Saldico. Kaya lang wala namang ano eh, katulad nito, Jose Cadiz, tahimik lang, binabaliwala niya lang yung ano na yon, yung mga akusasyon sa kanya. Kahit nababanggit ang kanyang pangalan para sa kanya, hindi niya sasagutin kasi wala namang ano eh, ah, sinumpaang salaysay kontra sa kanya. Panay ano lang, video lang na pinost sa social media. Anyway, so ito mga kabunyog mga kababayan, isa pang nabanggit ni Saldico sa kanyang video at itong itong tungkol nga sa kay Sandro Marcos. Pero pag-usapan natin 'yan ng hiwalay. Ito mga kabunyog, pangalawang topic natin, itong si Tubi Tiangco. Si Tubi Tiangco, ito pro administration ito
na kongresista. Kaya lang ano ito, si Tubi Tiangco pro Marcos lang, hmm, pro Marcos lang siya, pero kontra siya kay Saldico at kay Martin Romualdez. Kaya sa kanyang, sa interview sa kanya na lumabas sa Bilyonaryo News Channel, congressman ito ng nabutas, Ang sinasabi niya, na-witness niya talaga, nandun siya, katabi niya mismo ang presidente, kausap kausap ng presidente si dating Speaker Martin Romualdez at si dating House Appropriations Committee Chair Saldico. At sa harap niya daw mismo, sa harap niya, narinig niya, ah, ang mga sinabi ng presidente, ang sabi daw ng presidente, sobra na kayo. Pinapagalitan daw sila Martin Romualdez at saka si Saldico. Noong November 2024 umano ito, nung kainitan niya ng issue ng budget, yung maraming insertions nga, yan, ang pinag-uusapan diyan ng mga taong yan, November 2024, yung para sa 2025 budget, ay nakita na raw ng presidente na maraming ang mga insertions at para nga ito kila Romualdez at kay Saldico, medyo ano na daw, hindi pala medyo, sobra na daw, nung nagalit daw ang presidente, sabi ni Tubi Tiangco. At sinabihan daw yung dalawa, sobra na kayo. Ilang bang bahay sa Forbes Park ang bibili nyo? Ilang kotse na Ferrari? Hmm? Ano ba ang ano nyo? Inuubos nyo na ang pundo ng bayan. Parang ganun yung yung sinabi daw ni PBBM dun sa dalawa. Ay kasi nga nakita na daw ng presidente na sobrang garapal naman ang ginagawa nila Saldico at ni Martin Romualdez. Ay sobra daw ang galit ni PBBM noon. Kaya dito, ang pinapakita dito ni Tubi Tiangco, pinapanindigan ni Tubi Tiangco na walang alam ang presidente at galit ang presidente sa mga pinagagawa nila Saldico at ni Martin Romualdez. Kaya yung mga nangyari daw na yan, na mga anomalya sa budget, mga maniobra sa budget, si Saldico lang daw yan at si Martin Romualdez. Sabi ni Tubi Tiangco. Alam niya daw yan kasi nandun siya mismo ng kinausap ng presidente at galit ang presidente. Sa sa pinaggagawa ni Saldico at ni Martin Romualdez. Kaya pinagalitan daw, sobra daw yung galit ng presidente. Kaya hindi daw magagalit ang presidente kung kasabwat siya doon. Kaya yung galit niya na yon, yung pinagalitan niya yung dalawa, ibig sabihin nun, ayon kay Tubi Tiangco, hindi sangkot ang presidente. Kaya lang, ang problema kasi dito, ang nagsasabi niyan, si Tubi Tiangco. Si Tubi Tiangco, dapat ang presidente mismo ang magsabi niyan. At dapat ipakita talaga din ng presidente na totoo yan. At galit siya noon sa mga ginawa. At saka, kumbaga gawin na ipakita ng presidente yung galit niya. Ito kasing galit ng presidente, general in general, Samantalang, ang sinasabi ni Tubi Tiangco, nagalit ang presidente kay Romualdez at saka kay Saldico dahil sa mga ginawa nitong maniobra na sobra na. Halos hindi na moderate your greed. Garapala na, sobra ng pagkagahaman. Hindi mo makita yan sa ngayon ng presidente. Hindi mo makita sa kanya na kahit nung nag-resign si Saldico, hindi naman pinakita na ang dahilan noon ay yung tungkol nga diyan sa budget. Hindi. Sa katunayan, kahit na nag-resign na si Saldico noon, part pa siya ng administration. Walang, kumbaga, hindi talaga hindi nakita, ito yung sabi na lang ito ni Tubi Tiangco. Pero sa aktual, walang nakita ang publiko na nagalit ang presidente kay Saldico or kay Martin Romualdez. Sa katunayan, nag-resign si Saldico pero nandun pa rin siya sa sirkulo ng administrasyon. Ngayon na lang naman yan nangyari nung nagsimula na yung mga kaso. Yun, tumakas na si Saldico. Pero nung mga panahon, kahit na nag-resign na siya bilang House Appropriations Committee Chair,
malapit pa rin siya sa inner circle ng ng Kamara nila Romualdez. At si Romualdez din, hindi mo naman makita na nasira na yung relasyon nilang magpinsan. Malapit pa rin ang presidente at saka si Martin Romualdez. Kahit nga ngayon na may mga issue na kay Martin Romualdez, hindi naman makita na galit si PBBM kay Martin Romualdez. Ang sabi niya lang, hayaang imbestigahan. Kung talagang may ebidensya, kasuhan. Pero kung totoo yung sinasabi ni Tubi Tiangco na nagalit nga ang presidente dahil nalaman niya ang mga pinagagawa nila Martin Romualdez at nila Saldico, ay di dapat ngayon pa lang ang presidente mismo mag-i-instruction na ito yung gawin nyo. Kasi alam ko lahat yan. Alam ko kung anong nangyari dyan. Tuluyan nyo na yan. Pero hindi makita yung eh. Kumbaga ang ginagawa ng presidente, hinahayaan yung investigasyon. Kung anong kalabasan, yun na yun. Kung sana yung mga sinasabi ni Tubi Tiangco ay kumpirmahin din ng presidente, mapaparusahan talaga yung mga dapat maparusahan. Mapapabilis ang paggulong ng mga kaso. Kasi, siyempre, maraming alam ang presidente. Base sa sinabi ni Tubi Tiangco, may alam ang presidente na nagkakaroon na nga ng mga maniobrahan, ng mga sabwatan, parang sindikato na ang nangyari. Noon pa alam na ng presidente. So, mas mapapabilis ang mga investigasyon kung ang presidente mismo ay magsabi na ng mga nalalaman niya. Para mapabilis na yan. Kasi, ang sabi ni Tubi Tiangco, alam ng presidente yung pinagagawa nila Martin Romualdez at ni Saldico. Kaya, hindi naman yan yung parang walang alam ang presidente sa mga nangyari. Alam niya na ang ginagawa nila Saldico at nila Martin Romualdez pero hindi siya kasabwat doon. Yun ang sinasabi ni Tubi Tiangco. Hindi nang inabang ang presidente doon. Sa katunayan, nagalit pa nga siya. Di dapat ipakita ng presidente yung galit niya. Dapat nga, siya mismo makita na masama na ang loob niya kay Martin Romualdez sa pinsan niya. Bakit ganun ang ginawa? Anyway, yan lang yung maraming sinasabi si Tubi Tiangco pero ang sabi niya, ang sabi niya ganon. Kaya mahirap na natatagalan pang masyado ang investigasyon dahil pero kung ang mga sinabi ni Tubi Tiangco ay tanggapin ng presidente at makita rin sa presidente yung galit niya nga sa mga nangyari, ay mapapabilis itong pagpapakulong sa mga dapat managot. Ito, mga kabunyog, mga kababayan, tungkol kay Leni Robredo. Lumabas yung balita na si Leni Robredo daw ay sasama sa rally doon sa EDSA People Power Monument na inorganize ng trillion peso movement. Balita yan, kumalat kaagad yan. At marami ang natuwa, lalo na yung mga kakamping. Sabi nila, ayan, pupunta si dating VP Leni sa EDSA People Power Monument, punta rin tayo. Tapos inaasahan na lalong dadagsa ang tao kasi alam naman natin si Leni, kinikilala pa rin niya na figure ng oposisyon. So, yun, mabilis na kumalat yun at maraming natuwa doon na ang dating vice presidente ay a-attend doon sa rally. Yan, mula sa dati na si VP Leni, dating VP Leni ay parang hindi nakikialam sa mga political rallies, kapag kakataong ito a-attend siya. Kaya laman ng mga balita maraming na-excite. Kung kung nang kinalat yung balita na yan. Hindi naman pati sa social media lang yan. Mainstream media ang nagbalita niyan. News 5 yata News 5. At yan, mabilis siya na kumalat. Kumalat yung kumalat na parang apoy. Ang bilis. Siyempre, na-excite doon sa na yon na ayan, darating si dating VP Leni. Kaya lang, ngayong araw, nag-post mismo si dating Vice President Leni Robredo. Siya mismo, nag-post siya sa kanyang Facebook page at ang sabi ni dating VP Leni, hindi totoo yun, ilinaw niya lang daw. Hindi totoo na siya'y nagsabi na a-attend siya sa Manila.
ang sabi niya, a-attend siya sa rally ng Trillion Peso March. Mayroon kasing rally sa Naga, Trillion Peso March din ang nag-organize. Pero November 29 yon at sa Naga City. Yung pala, yun ang sinasabi ni BP Leni daw. Sabi ni BP Leni, ah, um, um, sabi ni BP Leni, ang sabi niya raw, um, ano, ang sabi niya, a-attend siya sa rally. Pero hindi niya sinabi na sa Manila. Oh. Kaya ano 'yon, ano 'yon mga kabunyog, mga kababayan. Ayun, nilinaw ni BP Leni sa kanyang post, ni dating BP Leni na hindi sa Manila, sa Naga City lang. Kaya siya na mismo ang nag-post. Oh, ang sabi niya, nagsabi ako na a-attend ako sa rally pero hindi sa Manila, sa Naga City. Sa rally ng Trillion Peso March na rally pero hindi sa Manila. Ayun, medyo medyo nalungkot bigla yung mga natuwa na sana dun sa balita na yun, eh. Natuwa na sila sa balita na pupunta si BP Leni sa rally sa EDSA People Power Monument. Yung organizer sana iniisip nila, yan makakahatak ng tao yan, makakaimbita yan ng maraming tao. Pag si BP Leni mismo ang nandun, o yun, ano na sana eh. Ay kaya lang, yun na nga, hindi naman pala. Hindi naman pala sa Manila a-attend si BP Leni, sa Naga. Kasi sabi ni BP Leni, at kahit naman daw dito sa Naga siya a-attend, sa sidelines nga lang daw siya eh. Hindi naman daw siya puprontera. Baka nga hindi naman siya magsalita sa rally. Para magpapakita lang siya dito sa Naga, sa rally ng mga ano na yan. Oh. Pero ayon kay BP Leni, suportado niya yung mga laban na yan, laban sa korupsyon. Kahit ang mga taga-Naga, suportado yan. Kaya nga may rally din sa Naga eh. Pero hindi daw siya mag-aaktibo dyan na magsasalita. Nasa ano lang siya, hahayaan niya na lang daw yung mga organizers ng programa. Ngayon, dahil nagsabi na ng ganyan si dating Vice President Leni Robredo, naglabas na rin ng mga clarifications ang mga organizers ng rally sa Manila. Yung dating spokesperson niya, si Barry Gutierrez, nag-live, naglinaw na hindi nga ganun. Anyway, sayang excited sana. Actually, mas gusto sana ng mga tao, lalo na ng mga followers ni Leni Robredo, yung mga kakampings, mga dilawan, na doon sana si Leni sa Manila. Kasi syempre, malaking boost yan pag nandun siya sa Manila, a-attend siya doon. Makakadagdag yan na ano ang mga taong umattend. Kasi si Leni, parang lalabas si Leni na ang mangunguna doon sa rally sa Manila eh. Hinihintay yan ng marami. O yan, si BP Leni na ang mangunguna sa rally sa EDSA People Power Monument. Punta na tayo. Kaya lang, yun na nga, anong tawag doon sa amin sa Bicol? Parang biglang humupa yung excitement. Excited na sana yung mga supporters ni BP Leni Robredo. Kaya lang, namali yung kuha sa kanya. Sa interview pala sa kanya, sa local media, sa kanya yun sinabi na a-attend siya sa rally. Kaya lang na-misinterpret. Hindi Manila. Anyway, ano man, mga kabunyog, mga kababayan, at least malinaw na ngayon. Malinaw na si BP Leni, si dating BP Leni na mismo niyan ang naglabas ng paglilinaw. Post niya mismo yan sa kanyang Facebook page. Kaya yun na yung totoo. Yun na yung totoo. Yun na yung paniwalaan natin. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.